O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagsimula ang ating series kay Uki na nais magtatapat sana ng pag-ibig kay Yuzuriha. Pero wala ang babae sa lab at panay mga kasamang lalaki ang naroon. Binigyan siya ni Ishigami ng love potion, pero tinapon ito ni Uki at sinabing hindi niya ito kailangan. Saka umalis. Pag-alis niya ay sinabi ni Ishigami na gasolina lang ang binigay niya sa lalaki. Pero alam niyang hindi ito iinumin ni Uki. Matapang na pinuntahan ni Uki si Yuzuriha at magtatapat sana ng init ng katawan. Pero biglang nagliwanag ang paligid, at lahat ng mga tao ay naging bato. Ang mga nakasakay ng eroplano, ang mga driver sa kalsada at walang ligtas maski isa. Kaya nagkagulo ang paligid, pero kahit naging bato ang mga tao ay may kamalayan pa rin sila kasama na si Uki na hindi pa rin sumusuko sa love confession nito. Paglipas ng ilang dekada ay nagbago ang paligid. At nag-crack ang ulo ni Uki pero bigla siyang nagbalat ng bato. Kaya nagtataka siya kung paano ito nangyari. Nakita niya ang paligid at inayos ang isang nabasag na taong bato. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Yuzuriha at nakita niyang ligtas at buo pa rin ito kaya masaya siya. Ngunit napaluhod siya at napaluha dahil sa tagal ng panahon na hindi niya nasabi ang nararamdaman. Sinabi niyang mahal niya ang babae at ililigtas ito. Sa puno ay may nakita siyang instruction para sa kanya na sundan ang ilog. Na agad niyang ginawa, at doon ay nakita niya si Ishigami na masaya niyang niyakap. Sinabi ni Ishigami na 3,700 years daw silang naging bato. At nalaman niya ito sa pagbibilang kahit na maraming beses siyang muntik makatulog. Dinala ni Ishigami si Uki sa ginawa nitong tahanan, at sinabing hinihintay siya ng matagal. Dahil alam niyang hindi susuko si Uki sa pag-confess kay Yuzuriha dahil malakas ang fighting spirit nito. Nagtulungan sila at balak nilang gamitin ang nalalaman nila sa science para ibalik ang dating mundo nila. Kasama si Yuzuriha, nagpunta sila ng isang kuweba at pinakita ni Uki ang ini-eksperimento nitong liquid na posibleng pwede nilang gamitin sa pagbabalik ng mga naging bato. Pinatakan nila ang isang ibong bato pero walang epekto. Sinabi ni Ishigami na subukan nilang gumawa ng alcohol kaya naisip ni Uki na gumawa ng wine mula sa grapes. Pero syempre, inom muna. Gumawa sila ng malaking clay pot para gumawa ng concentrated na alcohol mula sa grapes. Pero nahihirapan sila kaya tumagal ito ng taon. Mabilis lang sana ito kung mayroon silang electric fruit juicer blender mixer. Gamit ito ay pwede kang gumawa ng maraming alak mula sa grapes. Mas madaling ayusin at linisin, at pwede ka pang gumawa ng ice cream mula sa fibers ng prutas na inextractan mo ng juice. Mas masarap pa ito sa ice cream at juice ng jowa mo. Kaya click mo ang link sa baba for more details. Kalaunan ay nakagawa sila ng malagkit na substance at ini-apply ito sa isang pakpak ng ibon at effective. Kaya binuhusan nila ang isang ibong bato na unti-unting nawala ang tigas sa katawan. Tulad ng ibon sa pantalon mo na nagiging bato minsan. Saka malakas na lumipad sa ere palayo. Kaya masaya ang mga bida sa tagumpay sa eksperimento. Agad nilang pinuntahan ang batong Yuzuriha. At biglang tinusok ni Uki ang mata ni Ishigami dahil wala palang damit si Yuzuriha. Kaya hindi nila ito pwedeng buhusan na lang doon ng bigla. Binuhat ito ni Uki para dalhin sa kampo nila. Pero biglang may umungol na halimaw sa gubat kaya napatigil silang dalawa. Inatake sila ng isang leon na inakala nilang ang mga leon na nakalabas mula sa zoo at kinain ng ibang mga hayop. Tumalon sila at nahulog sa kapatuloy na tumakbo. Pero sinundan pa rin sila ng babaerong leon kasama ng mga asawa nito. Nasabi ni Ishigami na kahit makabalik sila sa kampo ay siguradong lalabanan pa rin nila ang mga leon. Kaya binigay ni Uki si Yuzuriha kay Ishigami at sinabing magsakripisyo para makaalis si Ishigami. Pero sinabi ni Ishigami na kailangan silang dalawa para sa pag-aayos ng mundo. Kaya muli silang tumakbo at pinuntahan ang pinakamalakas na high school. Ito ang binuhusan nila ng magic uhog samantalang itinabi muna si Yuzuriha. Paggising ng malakas na lalaki ay sinabi ni Ishigami ang sitwasyon. Kaya pag-atake ng leon ay sinalubong ito ng lalaki at sa isang suntok lang niya ay patay na naitapon ang alpha lion. At bilang pasasalamat ay sinabi nito sa dalawa na siya ang bahala sa kanila sa pakikipaglaban sa mga predators. Masaya si Uki dahil may kasama na silang malakas. Pero nang sinabi ni Ishigami na kung terorista ito ay siguradong magkakaproblema sila sa hinaharap. Kaya na-imagine ni Uki ang lalaki na pinapalapit si Yuzuriha para gawing masarap na siopaw. Pero nang humingi ng kutsilyo ang lalaki para gawing pagkain ng leon, at sinabing mahalaga ang buhay, ay natuwa si Uki dahil legendary hero daw ang nabuhay nila. Pero hindi daw naniniwala si Ishigami. Pag-uwi nila ay natuwa ang lalaki sa bahay nila at nagpakilalang siya si Xiao. Sinabi ng mga bida na palaging kabute ang kinakain nila. Kaya sinabi ni Xiao na siya na ang bahala sa pakikipaglaban at paghunting.
Saka siya nanghuli ng maraming baboy damo, ibon at mga isda. At sa tabing dagat ay niluto nila ito. Biglang sinuntok ni Xiao ang isang malaking bato at kinuha ang isang sexing babaeng bato. Pagkakain nila ay nagtanong si Ishigami ng pinakamahalagang bagay sa panahon nilang iyon. Pero hindi ito maisip-isip ni Uki na cellphone ang nasa utak. Kalaunan ay nag-ipon sila ng seashells para gawing apog para sa paggawa ng kanilang bahay, at para sa iba pang gamit nito. Pinuri ni Xiao si Ishigami dahil sa galing at pagiging kalmado nito. Ngunit sinabi ni Ishigami na pakiramdam niya ay may ibang nais si Xiao. Na sumagot na wala naman. Pero hindi ito nakatulog sa gabing iyon. Sa tabing dagat ay nagkwento si Xiao tungkol sa isang bata na kumukuha ng seashells para sana gawing regalo sa kapatid na babae. Pero binugbog siya ng isang lalaki na pinagbawal ang pagkuha ng shell. Kaya sa inis ay sinuntok ni Xiao ang ulo ng isang estatwa. Saka napatanong kay Ishigami kung balak din ba nitong ibalik ang mga taong masasama. Para sa kanya ay mas maganda kung mga bata lang ang buhayin niya para sa bagong mundo. Susuntukin sana nito ang isa pang matandang bato pero pinigilan siya ni Ishigami at sinabing mahilig siya sa future tech, kaya ibabalik niya ang lahat. Naisip ni Ishigami na problema si Xiao dahil sa ugali nito, kaya balak niyang itago ang tungkol sa miracle fluid nila ni Uki. Pero biglang dumating si Uki na dala-dala ang isang bote ng fluid kaya pumangit ang bida. Wala siyang nagawa kundi ipakita ang kakayahan ng miracle fluid. Pero nang binubuhos niya ito ay sinabi niyang kulang kaya inutusan si Uki na bumalik para kumuha pa. Kaso ay sinabi ni Xiao na siya ang pupunta. Pero plano pala ito ni Ishigami. Kaya pagkaalis ni Xiao ay agad silang nagtimpla ng miracle fluid para buhayin si Yuzuriha. Nakita ni Xiao ang likido sa kuweba at alam kung ano ito. Nagpunta siya sa isang pamilya na bato at binigyan ng shell necklace ang mga bata. Pero winasak ang mga magulang ng mga ito. Kasabay na sinabi ni Ishigami kay Uki na killer si Xiao. Pinuntahan nila si Yuzuriha at binuhusan ng magic liquid pero hindi agad naging tao. Kaya nagpaliwanag pa ng chemical reaction si Ishigami. Nang maging tao si Yuzuriha at Natamba ay masaya itong sinalo ni Uki. Magdedrama pa sana ang mga ito pero inawat sila ni Ishigami at sinabing tumakbo na sila dahil parating na ang killer na Xiao. Pero huli na dahil nakarating na si Xiao at nakita nga ni Uki ang bakas ng dinurog nitong mga taong bato. Sinabi ni Uki na pipigilan si Xiao at tumakbo para umatake. Kaya napilitan si Ishigami na gamitin ang tinatago nitong spear gun. Pero sinalo lang ito ni Xiao at nagawa pang masipa si Uki. Pero nakasangga si Uki at sinabing malaya si Xiao na bugbugin siya basta huwag lang niyang patayin ang mga kawawang taong bato. Sinabi ni Xiao na papatayin si Yuzuriha pero agad pumagitna si Uki na pinipigilan pa rin si Xiao. Ngunit natamba siya dahil nasaktan pala sa sipa ni Xiao. Napailing ang malakas na tao at sinabing huwag silang maglaban at huwag siyang pakialaman sa gagawin. Saka umalis dala ang isang sibat. Sinipa-sipa ni Ishigami ang walang malay na Uki at muli itong nagising na nagmamadaling nais pigilan si Xiao. Pero may magandang plano si Ishigami kaya sinira-sira ang gamit sa bahay nila para magmukhang natakot sila at umalis. Agad din silang naglakbay sa palibot at nakita nila ang estatwa ni Buddha. Kaya naalala nila ang mga mahal sa buhay at napaiyak si Yuzuriha. Pero nais palang kunin ni Ishigami ang ilang copper mula sa Buddha para gamitin sa misyon nila. Isang araw habang naliligo sa ilog ay nakita nila ang naging bato na paa ni Yuzuriha kaya agad nila itong nilunasan. Samantala ay nakita ni Xiao ang mga bakas nila na umalis pero alam nitong may balak si Ishigami na gamitin ng science para labanan siya. At totoo nga dahil balak ni Ishigami na gumawa ng black powder para gamitin kay Xiao. Naisip din ito ni Xiao na naisundan at pigilan ang mga bida. Nang makuha na nila ang kanilang kailangan ay namamanyakan si Ishigami na nais ng gumawa ng tao. Ay gumawa ng gunpowder. Nagtimpla nga sila ng gunpowder. Para masubukan ay kailangan nila ng spark kaya gumamit si Uki ng dalawang pinag-umpog na bato. Kaya sumabog ang gunpowder at naitapon silang tatlo palayo. Nagtanong si Yuzuriha kung papatayin nila si Xiao. Pero sinabi ni Ishigami na hindi tuluyang siraulo si Xiao dahil may puso pa rin ito. Kaya gagamitin lang nila ang gunpowder pang depensa. Sa hindi kalayuan ay nakakita sila ng usok. Na ibig sabihin ay may iba pang mga tao maliban sa kanila. Kaya nagpaputok pa sila bilang pagsagot sa usok na nakita nila. Samantala ay mabilis naman ang pagtakbo ni Xiao para habulin ang mga bida. Nais niyang pigilan ang mga bida sa balak na paggawa ng gunpowder. Nakita niya ang usok na ginawa ng mga bida. Kaya madali lang niyang nahuli si Yuzuriha. Ginawa niya itong hostage sa kanilapitan si Ishigami. Ipinaliwanag nito kay Ishigami na ayaw niyang ibalik ng bida ang dating mundo na puno ng patayan. Saka tinutukan nito ng kutsilyo si Yuzuriha at hiningi ang recipe para sa magic liquid.
Kunwari matigas si Ishigami na sinabing maraming ibang babae na pwede nilang buhayin. Pero pinutol ni Xiao ang buhok ni Yuzu, kaya natakot ang bida. Alam ni Yuzu ang halaga ng magic liquid at asset ito ni Ishigami para hindi siya patayin ni Xiao. Alam niyang mahalaga si Ishigami para sa pagpapanumbalik ng dating mundo. Kaya itinutok niya ang kutsilyo sa sariling leeg. Ngunit dahil mabait pa rin si Ishigami ay sinabi nito ang formula na gusto ni Xiao. Samantala habang kumukuha ng kahoy si Uki ay nakita nito ang tatlong usok sa paligid. At pinakita ang isa pang babaeng sexy na naghihintay ng pogi. Nilapitan ni Xiao si Ishigami at sinabing hindi siya papatayin kung mangangako ito na hindi nagagamit ng science. Naalala ni Ishi ang pangarap nitong maging astronaut, hanggang sa ma-in-love ito sa science experiments. At kasama pa rin niya si Uki. Nag-experiment sila ng kung ano-ano at may mga kalaban din silang bully na kanilang ginantihan ng kuryente. Magkababata silang tatlo ni Yuzuriha at magkakasama silang nagpalipad ng rocket patungong langit. Kaso ay sumabog ito sa ere ngunit nagawa nilang mapalipad ang kanilang mga figurines sa ere. Muling nagtanong si Xiao kung nais bang iwanan ni Ishi ang science kapalit ng buhay nito. Pero sinabi ng bida na patayin na lang siya sa isang tama. Kaya nilapitan siya ni Xiao para patayin at nangakong pipilipitin ang leeg ng hindi masakit. At ginawa nga niya ito nakitang-kita ng dalawang kasama ni Ishigami. Napapaiyak ng malakas si Uki na hinawakan si Ishi. Naramdaman ni Xiao ang galit ni Uki kaya sinabihan niya itong papatayin din siya kung aatake. Kinuha pa rin ni Uki ang malaking bato at tinapon sa itaas ni Xiao na inakalang isa itong decoy. Ngunit sinamantala pala ito ni Yuzu na tinapunan ng black powder si Xiao. Sinipa ni Xiao ang black powder pero nang bumagsak ang bato ay nag-spark at nasabugan siya. Saka nagpaalam si Uki, ngunit kamag-anak yata ni Baki si Xiao na hindi man lang nagalusan. Mabilis na tumakbo ang mga bida dala ang katawan ni Ishigami. Saka umulan pa daw bigla kaya feels like crying in the rain ang mga bida. Mouth to mouth na sana pero napaisip ang dalawang bida kung bakit nagsakripisyo si Ishigami sa kanila. Saka naisip nilang palagi ang nilalagatok ni Ishigami ang leeg nito. Nakita nila ang bato sa leeg ni Ishi na hindi pa naging laman. At naalala nila ang panggagamot nila sa paa ni Yuzuriha gamit ang magic liquid. Mabilis nilang binuhusan ng liquid ang leeg ni Ishigami na naghilom. Ipinakita ang nakaraan ni Ishigami na mula sa pagbibilang ay nagawa niyang makalabas sa katawang bato. Inayos niya ang pinagbalatan na bato. Ngunit natakot ang mga unggoy na nakakakita ng kumikinang na unggoy na walang balat at nakalabas ang lato-lato nito. Nagdamit siya ng dahon at pinuntahan ang puno na kinaroroonan ni Yuzu para mag-iwan ng mensahe para sa kaibigan. Nakita siya ng mga unggoy kaya nais niyang magpabida na gumawa ng apoy. Pero pinagtawanan siya ng mga unggoy na naiisip siyang bobo. Lalo na nang gumagawa siya ng mga kagamitan gamit ang mga bato. Pero nang makagawa siya ng apoy ay biglang nagulat ang mga nanonood na unggoy. Hihihi, gumawa ng batong sibat si Ishigami at binalak maghunting ng agsa. Pero hindi siya makahabol kaya gumawa na lang siya ng patibong na tali sa puno. At nakahuli siya at nakakain ng karne na fresh. Kalaunan pa ay nakagawa rin siya ng bahay kubo kung saan siya tumira at damit pantikip kay Junjun. Kaya bilib na bilib ang mga nanonood na unggoy. Dahil mahina si Ishigami sa pisikal na gawain ay naisip niyang kailangan niya ang tulong ng kaibigan. Kaya hinukay niya ang batong katawan ni Uki. Nagka-theory din siya na posibleng ang pagiging bato ng mga tao sa mundo ay kagagawan ng mga alien. O di kaya ay ng isang warlord na walang ka-forever kaya nag-launch ng mass-killing weapon. O ng virus na kalaban ng tao. Nag-isip ng mabuti si Ishigami kung paano siya nakabalik sa pagiging tao. At ginamit niya ang kaalaman sa science para makabuo ng hypothesis. Nakita niya ang kuweba na kinaroroonan ng mga paniki at nagpunta siya dito. Kinuha niya ang nagbato na buhok at pinatakan ng tubig na may nitric acid mula sa mga paniki, kaya nawasak ang bato. Sinubukan niya ito sa kaibigan pero hindi ito naging tao. Binuhusan din niya ang ibang tao pero walang nagising. Hindi siya tumigil sa pag-e-eksperimento kung anong elemento ang kailangan ng mga naging bato para bumalik sa pagiging tao. Kinuha ang katawan ni Uki at nilagay sa kuweba saka sinigaw-sigawan ito na gumising na dahil alam niyang tigasin ito. Kasabay nito na pinakita ang kasalukuyan na sinisigawan din siya ni Uki. Kaya nagising si Ishigami sa gitna ng bagyo, na biglang tumila. Kaya masaya ang dalawang kasama sa paggising ni Ishigami. Pero nasaktan si Ishigami sa yakap ni Uki kaya sinipan niya ito. Pagkaraan pa ay may nakita silang putulang kamay na tao at sinabi ni Yuzu na baka pwede nilang maayos ito. Pero sinabi ni Ishigami na sinubukan niya dati ang liquid sa mga putol at naging bangkay lang ang mga ito. Saka binigyan niya ng misyon ang babae na kinagulat nito. Ngunit dumating si Uki na nais ding malaman kung anong chismis. Pero napasigaw siya nang sinabi ni Yuzuriha ang misyon niya.
Natigil lang siya nang pinaliwanag ni Ishigami na puntahan nila si Xiao para mag-spy dahil ang pagkakaalam nito ay patay na si Ishigami. Alam nilang balak magtayo ni Xiao ng empire ng mga malalakas na tao. At pipigilan nila ito gamit ang science. Kaya nagpaalam sila sa isa't isa para gawin ang kanya-kanyang trabaho. Habang naglalakad si Uki ay naiyak siya sa paghihiwalay nila ng kaibigan kaya agad siyang bumalik at sinenyasan ang kaibigan na magtatgumpay sila. At ganun din ang ginawa ni Ishigami na itinaas ang bandila. Samantala habang naglalakad mag-isa ni Xiao ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya kaya pinalabas niya ito. At lumabas nga ang isang chicks na blue eyes kaya napaisip ang lalaki. Biglang nasira ang bulaklak na dala ng babae at inilabas ang panangga at 2 punyal saka umatake. Pero sumangga si Xiao. Patuloy na umatake ang babae saka sinabi pa nitong nakita niya ang pagpaslang ni Xiao kay Ishigami nang tulungan nito si Yuzuriha. Sinalo ni Xiao ang kutsilyo ng babae at naisip na mula ito sa isang village na walang alam sa siyensya. Kaya pwede niya itong pagharian matapos lang niyang kunin ang mga magic liquid. Nagpaalam siya sa babae saka itinapon ito at pinutol ang isang malaking puno. Nakita ito ni Ishigami na nasa malapit lang na agad dumating. Naabutan niyang natabunan ng puno ang babaeng namukan siya at tinawag na sorcerer. Nagtanong ang bida sa babae kung kaya pa nitong tumagal o di kaya ay pasasabugin niya ang puno. Pero sinabi ng blondie na ayos lang siya. Kaya nagputol ng mga kahoy si Ishigami at gumawa ng pulley system at hinayla ang kahoy na dumagan sa babae. Dahil dito ay napabilib ang babae at parang magugustuhan daw niya si Ishigami. Saka nagpakilala itong si Kohako. Akala ni Ishigami kung crush siya ng babae, pero gusto lang pala siya bilang tao. Sa pagtulog ay sinabi ni Ishigami na naghahanap siya ng mga kasama para labanan si Xiao. Kaya sinabi ni Kohako na sasamahan siya sa laban. Saka tinawag ang lalaki na magpunta ng bayan nila. Nagsalok sila ng tubig na binuhat ng babae. Pero dahil masakit pa katawan nito sa pakikipaglaban kahapon ay papogi siyang tinulungan ni Ishigami. Pero mahina ang lalaki na nadaganan ng tubig. Kaya gumawa siya ng sasakyang kahoy na kanilang sinakiyan pauwi hanggang sumemplang ang sasakyan pero si Ishigami lang ang nasaktan. Mabilis silang nagpunta ng bayan na aabot daw sa 40 ang tao. May umatake na agad nilabanan ni Kohako at sinabing kaibigan niya si Ishigami. Pero ayaw makinig ng mga ito na gusto nilang paalisin si Ishigami. Pero takot sila kay Kohako nang sabihing lalabanan siya ng mga ito. Naglabas ng sabon si Ishigami at gumawa ng bubbles. Na agad tinusok ng sibat ng nagbabantay pero nagtataka sila dahil dama-dami ito. Kaya napangisi si Ishigami sabay isip na bobo ng mga tao doon. Biglang dumating si Chrome na nagsabing siya daw ang pinakamagaling na sorcerer sa bayan na iyon. Sinabi nitong kung maglalaban daw sila ay kailangan nilang lumayo ng kaunti sa bayan. Gumawa ng apoy si Chrome saka sinabing maglaban daw sila ng sorcery. Nakinabahala ng iba, pinag-iba-iba ni Chrome ang kulay ng mga apoy na kinabilib ng nanonood. Pero nang matapos ay tumayo si Ishigami at sinabi ang mga chemical na ginamit nito. Kaya sa utak ni Chrome ay basag na ang teknik niya dahil alam pala ito ni Ishigami. Nagpalusot si Chrome na may isa pa siyang sorcery attack at agad na pumasok ng kubo nito. Kumuha ng bola ng copper at inikat-ikot saka kinuryente ang ilong ng kasama. Pero alam na rin ito ni Ishigami at sinabing mas effective kapag napaspin ito gamit ang leather. Saka kinuryente si Chrome. Sinabi ni Ishigami na siguradong papatayin ni Xiao si Chrome dahil man of science ito. Kaya nais niya itong recruiten. Pumasok siya sa bahay ni Chrome at nakita ang mga mineral elements na kinolekta nito. Nagsaya silang dalawa sa iba't ibang elemento. Ngunit hindi sila maintindihan ng iba na no-worduhan sa kanila. Umalis si Kohako para tignan ang kapatid. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang scientist para gawing gold ang talim ng sibat ni Kinro. Kunwari strike to pa rin si Kinro na ayaw papasukin si Ishigami. Pero sa utak nito ay masaya siya sa bagong mas gwapo na sibat. Saka ito umalis para magsanay. Nakita ni Ishigami ang tinipong herbal medicine ni Chrome. Kaya nalungkot ito nang maalala ang nais gamutin. Saka pinakita si Ruri na kapatid ni Kohako. Pinaalis nito ang mga bantay saka mabilis na nilapitan ang kapatid na niyakap. Nag-aalala ito kay Kohako pero may sakit pala ito. Kalaunan ay pinagtapat ni Ishigami ang nangyari sa kanilang sibilisasyon kung bakit naging bato ang mga tao. At ang mga technology at science ng mga tao. Dahil sa nalaman ay napaiyak si Chrome dahil nasayang ang pinaghirapan ng mga tao para gumawa ng maunlad na sibilisasyon. Pero sinabi ni Ishigami na nasa utak niya lahat at gagawa sila ng antibiotics. Samantala ay nagsumbong ang dalawang bantay sa boss nilang tatay ni Naruri. Dahil sinubukang papasukin ni Kohako si Ishigami. Kaya nagalit ang matanda pero natigil ito ng matamba si Ruri. Samantala ay nag-imagine naman si Ishigami na kapag tutulungan niya si Ruri ay sasama ang mga ito sa Science Kingdom niya.
Para makagawa sila ng antibiotic na gamot ni Ruri ay pinaliwanag ni Ishigami ang kakailanganin nilang gamit. At tanging sina Kohako at Chrome ang makakatulong sa kanya. Ibinigay niya ang formula sa dalawa pero brain freeze ang magandang babae. Tanging si Chrome lang ang may kaunting idea. Pagsapit ng gabi ay napansin ni Ishigami na nagbago ang anggulo ng mundo dahil lumipat ang North Star. Kalaunan pa ay may pinakita sa kanyang compass si Chrome na gawa sa magnet. Kaya ito ang gagamitin nila para unang pagkuha ng material na iron. Nagpunta sila ng ilog at kumuha nito. May nakita silang lumulutang na inakala nilang kokomelon. Pero ito pala si Suika na isang bata. Nais daw nitong tumulong sa mga bida sa pagkuha ng iron dust na sinang-ayunan ni Ishigami. Kalaunan pa ay nakakuha sila ng maraming iron dust. At para makagawa sila ng metal ay kailangan nila itong lutuin gamit ang high temperature. Nagbigay si Ishigami ng mano-mano na windblower. Pero gamit ito ay parang natatay ang lahat sa paghihip sa niluluto nilang bakal. Nakita ng dalawang bantay ang ginagawa nila, at nais sana itong puntahan ni Ginro pero pinigilan siya ni Kinro. Pero nais din daw ni Ginro ng malagintong sibat at binalak kunin ang pag-aari ni Kinro. Kinabukasan ay nakita ng mga bida na bagsak ang balak nilang paggawa ng metal. Kaya naisip nilang mangsuhol ng iba para tumulong sa kanila. Ang kailangan lang nila ay alamin kung ano ang gusto ng mga nasa bayan na pwede nilang maibigay. Nagrepresente si Suika na gawin ang misyon ng pagiging detective. Saka bigla itong naging watermelon at mabilis na nagpunta ng bayan. Nagmarites siya sa lahat ng usapan ng mga nakikinig. Marami siyang nalaman pero ang tumatak sa isip niya ay ang gusto ng tatlong chicks sa bayan na uhaw na sila sa lalaki. Nang sinabi pa ni Suika ang lalaking sawa sa pagkain ng grilled fish at gusto ng bago, ay napangiti si Ishigami. Naging target niya ito at alam na niyang masarap na pagkain ang sagot gamit ang cooking science. Kinabukasan ay kumuha sila ng mga damo para gawing pagkain. Gumawa sila ng harina gamit ang damo na makatipa sa buntis mong kapitbahay. Sa kanila ito ginawang noodles at nakapagluto sila ng ramen. Tinikman ito ng 3 taong bundok at sarap sila sa kinakain, at halos lumabas ang kanilang kaluluwa. Pero nang tinikman ito ni Ishigami ay napaluha siya dahil sa pangit ng lasa nito. Ngunit dahil nakita niyang masarap ito sa iba ay alam niyang magtatagumpay sila. Nagpunta sila sa bakana ng bayan dala ang kariton na puno ng noodles. At dahil sa mabango na pagkain ay lumapit ang mga tao at kumain ng niluto nilang ramen. At sarap na sarap ang mga ito kaya napapa-evil face grin si Ishigami dahil pagtatrabahuin niya ang mga taong ito sa paggawa ng bakal. Habang nagbibigay ng pagkain ay biglang narinig nila ang isang lalaking napasabi na mas maganda sana kung may Coca-Cola. Kaya napatigil si Ishigami at sinabi ito kay Kohako. Kaya tinawag ng babae ang dalawang bantay at nilapitan nila ang dayo. Sinabi nitong putok din siya sa bato. Namukan siya ni Ishigami na isang author ng libro at isa itong mentalist. Pinababa nito ang armas ni Kohako na ginawa nila pero sinabi ni Ishigami na lahat sila ay magtatrabaho. Kaya para silang natatae ulit na nagpump ng hangin para palambutin ang iron dust. Ngunit kalaunan ay napangiti si Asagiri at nabisto nilang inutusan pala ito ni Shishao para alamin kung buhay o patay na si Ishigami. Pero nagbago ang isip niya nang makita ang tagumpay na ginagawa ng bida. Sinabi nitong nag-iisip pa rin siya kung babalik kay Shishao na chicks ang pwede niyang makuha. O sasali siya kay Ishigami na may masarap na pagkain at umaasensong science. Lumapit si Kohako at sinabing papatayin na lang ito. Pero sinabi ni Ishigami na kapag pinatay nila ito ay hahanapin siya ni Shishao at lagot na sila. Kaya nag-offer si Ishigami kay Asagiri na kung sasali siya sa science ay bibigyan siya ng generator. Nagpunta ng kubo si Ishigami at kinuha ang block ng copper. At naisip niyang gawin itong wire para gawing generator. Biglang nagkaroon ng kidlat kaya nagtago ang mga taong bayan. Samantalang nais itong gamitin ni Ishigami para makagawa ng mas malakas na magnet. Kaya agad silang naghanda ng mga gagamitin nilang bakal para manghuli ng kidlat. Dahil kumuha sila ng kahoy sa tulay at may nagsumbong na bata, ay lumabas ang mga siga at bully ng maliit na bayan. Nais sanang lumaban ni Kohako pero ayaw daw mamatay ni Asagiri. Kaya nagpakuha siya ng bulaklak kay Suika. Sinalubong niya ang mga siga at pinakita ang bulaklak. Sinabi nitong naroon sila at ginagamit ang sorcery para pigilan ang mga kidlat. Saka nag-magic trick ang kamay gamit ang bulaklak na tinago sa likod. Dahil nagulat at natakot sa kidlat ay umalis din ang mga bully. Agad silang nagpunta sa tuktok ng isang bundok para doon manghuli ng kidlat. At sinusundan din sila ng dalawang bantay na Ginro at Kinro. Sinubukan ng mga bida na itusok ang bakal sa lupa pero matigas. Kaya naghanap si Kohako at nakita ang sibat ni Kinro. Naiiyak si Kinro na ayaw ibigay ang sibat. Pero sinipa ito ng babae at itinali ang bakal saka tinuhag sa lupa na agad ding natama ng kidlat. Kaya tagumpay silang nakagawa ng neodymium magnet mula sa kidlat.
Maging si Asagiri ay napabilib sa pag-iisip ng bida. Agad itong kinuha ng mga bida at handa para sa next project. Malungkot si Kinro dahil sa naging abo nitong si Bat sabay kantsaw pa sa kanya ni Ginro kaya binigyan niya ito ng bukol. Inakala ni Ko ako kung nagkamali sila ng paggawa ng magnet pero baliktad lang pala ito. Napatanong si Asagiri kung anong generator ang gagawin nila kaya sinabi ng bida na muscle generator. Napagod man sila pero nakagawa sila ng mano-manong power generator. Pero kailangan nila ng malakas na pares para mag-ikot sa manual generator. Pinuntahan nila sina Kinro at Ginro na ayaw makinig noong una. Pero nang ginamit ulit ni Asagiri ang galing ng pagsasalita nito at pinarinig na pwede silang makagawa ng Golden Spear, ay mabilis silang tinulungan ng dalawang bantay. Pagsapit ng gabi ay nagpunta ng tuktok ng kubo sina Ishigami at Chrome. Saka sinabi ng bida ang tungkol sa nagkalat na bumbilya sa dating Japan. Saka ginamit ng mga bida ang isang bamboo shoot para gawing light bulb. At nang sinubukan nila ito ay nagkaroon ng liwanag na kinatigil ng lahat ng nanonood na unggoy. Hihihi. Kaya naging masaya ang mga bida. Hinayaan ng mga bida na pabalik si Asagiri para mag-report kay Shishao. Sinabihan siya ni Chrome na mas mabuti nang manatili siya sa Science Club. Pero mas nais daw ni Asagiri ng siguradong team na panalo. Nakita niya ang ginawa ng mga bida na generator at naalala kung paano siya naging tao ulit. Si Shishao ang una niyang nakita dahil ito ang nagpalabas sa kanya sa bato. Tinipon pala ni Shishao ang mga nakakatakot na tao at isa sa tingin nitong matalino si Asagiri. Sinabi nito ang lahat ng nangyari sa kanila ni Ishigami at kung bakit niya ito pinatay. Pero inutusan niya si Asagiri na siguruhin kung talagang patay na si Ishigami. Walang ano-ano ay bigla siyang pinagbubugbog ng mga bully. Saka siya tinusok ng sibat. Pero narinig ito ng mga lumabas na bida at agad nakita si Asagiri. Nalaman nilang naglagay ng mga fake blood bag si Asagiri sa katawan kaya hindi ito namatay. Dinala nila ito para gamutin pero malala pa rin ang lagay niya. Samantalang naiinis si Suika na lumabas para mag-imbestiga kung sino ang nagtangka sa buhay ni Asagiri. Kinabukasan ay bumalik ito at sinabing si Magma pala ang salarin. Narinig niyang nag-uusap ang mga ito na isusunod nilang papatayin si Kohako at kung mabigyan ng pagkakataon ay gagawin niyang asawa si Naruri at Kohako. Nagtanong si Ishigami kung bakit galit si Magma sa kanya. Kaya nakwento niya ang pagkakataon na noong magkaroon ng tournament competition ang bayan para sa magiging asawa ni Ruri at papalit na chief ng village. Ay tinalo ni Kohako si Magma sa laban, dahil alam nitong nais lang patayin ni Magma ang kapatid. Pero dahil dito ay nagalit ang tatay nila sa kanya. Napagtanto nilang binalak patayin ni Magma si Asagiri dahil pinagkamalan niyang ito ang sorcerer na balak papasukin ni Kohako sa village. At muling magkakaroon ng tournament. Nais matapos ni Kohako ang gamot para sa kapatid kaya bigla siyang napatanong kina Ginro at Kinro kung gusto nilang maging asawa si Ruri. Nabagyo ang isip ng mga ito. Pero sinabi ni Kinro na alam niyang mabait si Ishigami, at nagtanong kung ano ang tunay na layunin ng mga bida. Kaya sinabi ni Kohako na nais niyang iligtas ang kapatid kasama na sa pakikipag-asawa nito kay Magma. Payag ang mga ito kaya sinasanay sila ni Kohako pero tumatakbo sila pag napagod. Napansin ni Kohako ang malungkot na Chrome pero alam niyang hindi ito ang tao para matalo si Magma sa laban. Tapos kinantsawan pa siya ni Ishigami na iba ang magiging asawa ni Ruri. Naisip ni Chrome ang pangako nito kay Ruri na gagamutin nila siya. Kaya tumayo ito para tulungan si Ishigami. Pagsapit ng gabi ng tulog na ang lahat, ay napansin ni Ishigami na gising na si Asagiri. At nag-usap sila, kaya pagsapit ng umaga ay naalerto si Kohako dahil tumakbo si Asagiri at magsusumbong kay Shishao. Pero pinigilan sila ni Ishigami saka sinabi ng bida na nakita nitong interesado si Asagiri sa science. Pinakita na kinagabihan ay humingi pala ng coke si Asagiri kay Ishigami. Na ipinangako naman ng bida. Nakarating naman si Asagiri sa kuweba ni Shishao na may mga kasama ng manyak ng mga tao. Sinabi nitong nakakita siya ng trace ni Ishigami. Pero pinatay na ito ng mga tao sa nakita niyang bayan. Saka umupo ito sa isang lilim ng puno at naiisip na ice cold coke sana ang gagawin ni Ishigami para sa kanya. Patuloy na sinanay ni Kohako sina Kinro at Ginro na natatalo pa rin. Biglang tinanggal ni Ishigami ang maskara ni Suika. At nakita nilang napakaganda nitong bata. Pero bigla itong nagmukhang lola na kinagulat ng mga bida. Malabo pala ang mata nito dahil nearsighted siya. At kapag ginagamit niya ang butas sa melon ay mas nakakakita siya. Saka pinaliwanag ni Ishigami ang tungkol sa paggamit ng eyeglass sa dating mundo. Dahil sa narinig ay nais din daw itong masubukan ni Suika at makita ang mga kasama. Kinuha nila ang mga kailangang mineral para makabuo ng salamin. At nailuto nga nila ito at gumawa ng lens para kay Suika. At inilagay nila ito sa melon helmet ng bata. Dinala nila si Suika sa isang taniman ng bulaklak at ipinasuot ang bago nitong helmet. Kaya naiyak ang bata sa tuwa.
Samantala ay busy naman sa pagsasanay sina Kohako at Kinro ngunit patuloy lang na natatalo ang lalaki. Kaya pinapagalitan siya ni Kohako. Naisip ni Ishigami na gumawa sila ng lab glass equipment, at agad naman nilang sinubukan. Ngunit nabasag ang kanilang naunang batch na ginawa dahil hindi naman craftsman si Ishigami. Kaya nang kidnap ng isang matandang craftsman si Chrome. Ito si Kaseki na siya ring gumawa ng panangga ni Kohako. Mahilig pala ito sa paggawa ng mga bagay. Dinala nila ito sa pagawaan nila ng bote at nakita ng matanda ang pagkakamali ng mga bida kaya naiinis ito sa panonood. Nang hindi na siya makatiis ay sinira niya ang nakatali sa katawan at nagulat si Chrome dahil maskulado pala ito. Kinuha ng matanda ang stick at siya ang gumawa ng bote na maganda at perpekto. Kaya napabilib si Chrome dahil kahit first time nitong gumawa ng bote ay first class pa rin ang gawa niya. Kaya kalaunan ay nakabuo ang mga bida ng kanilang laboratory. At mayroon silang maliit na lugar kung saan unti-unti silang nagtatayo ng community. Napagod sa training sina Ginro at Kinro at nakita ang masayang matanda at bata sa nagawa nilang bote. Kaya nasabi ni Ginro kay Kinro na mag-request sila ng kumikinang na sibat para mas ma-motivate sila sa training. At pumayag si Kinro. Agad nilang kinausap sina Ishigami at Kohako at pinagbigyan naman sila ng bida. Gumawa ito ng silver coating para sa sibat ni Ginro. Pero kapalit nasasamahan sila ni Ginro sa isang delikadong misyon. Nagpunta sila sa lugar na pinagsasalukan ni Kohako ng tubig. Inakala ni Ginro na easy ang trabaho niya. Pero nang pinaliwanag ni Ishigami na kapag naging itim ang talim ng sibat niya ay tumakbo na siya agad. Natatakot noong una si Ginro pero tinuloy niya ang pag-abante gamit ang sibat. Hanggang makarating sila sa isang maganda ang view na lake. Nakakita si Ginro ng sexy na babae sa gitna ng tubig kaya siya lumapit dito. Pero nakita ni Ishigami at Chrome na nang itim ang talim ng sibat kaya mabilis nilang sinigawan ang nawala sa sarili na lalaki. Mabuti na lang at nahila ito ni Kohako at naligtas, saka nakita nila ang mga uwak na napatay sa hydrogen exposure. Ito ang balak nilang kunin doon. Pero sa paningin ni Ginro ay naging pangit ang babae na nagagalit pa sa kanya. Nakita din nila ang mga uwak na natunaw sa tubig dahil ito sa sulfuric acid sa tubig. Sinabi ni Kohako na pupunta pa rin siya para kunin ang pakay nila ngunit pinigilan siya ni Ishigami. Saka nakwento nito ang mga tao na namatay sa simpleng pagsinghot lang ng hydrogen oxide. Nagpagawa sila ng gas mask kay Kaseki para magamit nila sa pagkuha ng sulfuric. Excited si Chrome sa mission nila pero biglang sinabi ni Ishigami sa kanya na may iwan siya para kung sakaling maaksidente si Ishigami ay may matitira pa ring scientist. Pero hindi pumayag si Chrome at ginawa nito ang lahat para makumbinsi si Ishigami na dalawa silang pumunta para higher chance of success. Sinabi nitong kung kaibigan ang turing ni Ishigami sa kanya ay hindi siya mas mababa dito. Kaya pumayag din ang bida. Saka umalis. Narinig lahat ni Kohako ang usapan nila at naalala ang trabaho ni Ruri na kailangan nitong maipasa ang kwento ng dating mundo sa susunod na henerasyon. At kung sakaling mamatay man ito ay papalit si Kohako bilang priestess. Ngunit ayaw ito ni Kohako kaya mas pinili niyang tumakbo. Sinabi niya kay Chrome na magiging asawa ng iba si Ruri. Pero dahil magkamukha naman sila ni Ruri ay bakit hindi na lang siya ang gawin nitong asawa. Pero ayaw daw ng lalaki ang malakas na babae. Kinabukasan ay dinala ng mga bida ang kanilang DIY gas mask. Sinubukan nilang tawagin si Ginro pero ayaw nitong sumama dahil natakot ito sa nakitang multo. Kaya kinuha ng dalawang scientist ang sibat at ginamit ito para ma-detect ang poisonous gas. Natakot si Chrome at hindi agad nakagalaw pero nagulat siya nang tumakbo si Ishigami at sinabing kailangan niyang gumalaw. Pero napansin ni Chrome na nanginginig din ang kamay ni Ishigami. Samantala ay takot na naupo si Ginro at kinausap siya ng matanda. Sinabi ng kalbo na maging ang dalawang scientist ay natatakot din pero mas pinipili nilang maging productive. Dahil dito ay naalala ni Ginro na lahat sila ay takot pero lumalaban. Saka nag-iwan pa ang matanda ng gas mask para sa lalaki. Samantala ay nakita ni Chrome na nabutasan ang hose ng gas mask ni Ishigami kaya ito naligtas. Ngunit nagkamali ng pag-apak si Chrome at nahulog siya papunta sa acid. Pero bigla siyang niligtas ni Ginro gamit ang sibat nito. Sumunod din pala ito. Natatakot siya dahil sinabi ni Ishigami na pwedeng masira ang gas mask niya. Pero pinalakas din siya agad ng dalawa na gamitin ang isip dahil tao siya. Kaya nabuo ang fighting spirit ni Ginro at buong lakas na hinayla si Chrome. Saka din sila nakakuha ng sulfuric acid. Abangan ang kasunod.